Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. At musta na kayo sa inyong mga tahanan, inyong mga lawan, no? So update dito sa amin sa QC, makulimlim na. At sa ngayon hindi pa naman siya totally na umulan, umaabot lang. Pero madilim yung kalangitan, dilim ang kalangitan. Siap dan wallah sang kaya patalim mo bagyo. Bilang isang Muslim, kailangan natin mag-istighfar. Paramihin natin ang ating mga istighfar, maghihingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam naman natin mga kapatid na kapag may mga sakuna na parating sa atin o dumating sa atin nang dahil ito sa ating mga gawain na mga tunog, mga kasalanan, gawain ng mga tao na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kailangan natin humingi ng kapatawaran sa Allah, magbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So lahat naman ng tao ay nagkakamali, no? Wala namang perfecto na tao, lahat tayo ay nagkakamali. Balit bilang isang Muslim, kapag tayo ay nagkamali, pinakamainam sa mga nagkakamali ay yung nagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming mga dua, mga panalangin na nabanggit sa hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pwede natin basahin kapag may mga bagyo, malakas ang ulan, may mga malakas ang hangin. So pwede natin basahin. Maraming mga dua, panalangin na nabanggit sa hadith, no? Na itinuro ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa na dito na pwede natin basahin ay yung Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha, at yung ibang mga dua. Pwede rin yung Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-aqami wal dirab wa butunil awdiyat wa manabitis syajar, no? At iba pang mga dua. Pwede rin yung Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, at iba pang mga panalangin na nabanggit ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ingat tayo mga kapatid, ingat tayo sa ating mga lugar. Kung alam natin na yung ating tinitirahan ay madalas na lumulubog sa baha kapag may mga bagyo, ay mas mainam yung lumikas tayo ng maaga, no? Mas maganda yung mag-backward tayo. Dahil dati naranasan ko, hindi ko lang maalala kung anong year yun 2023 ata or 24. So nangyari nung nagbagyo na yon, kaya mas mainam talaga yung nanonood ka ng mga news, balita tulad ng sa GMA, sa TV5 o SABC-CBN, yung mga balita tungkol sa update sa bagyo, no? Dahil yung ano na yon, yung oras na yon nung nagkabagyo, hindi ako masyado nanonood sa mga balita So yung dumating yung bagyo, nagbaha doon sa amin sa tinitirahan namin, mga alas 5 o alas 4:30 tumaas na yung tubig. So pagising ko ng mga 4:30, dahil magsasala ko ng Salatul Fajr, nag-alarm yung cellphone ko, at biglang pagising ko, binuksan ko yung ilaw, yung katri pala na katri namin na higaan, ay umabot na doon yung tubig. Tubig. Isipin nyo, kung hindi ako nagising sa oras na yon ng Salatul Fajr, pagising ko ay puno na ng tubig yung kwarto, mga kapatid. So yun, ang halos lahat ng yung mga shahada, mga TOR ko sa Arabic saka sa English, mga shahada ko sa Arabic, lahat yun ay sira, pati yung
file ng madrasa namin na Mahadar Al-Iman Al-Islami, no? Ay yung mga register niya ay lahat na sira po sa baha. Walang takas no, pati yung motor ni mini missionary na sira na rin. So, yung kinakailangan natin makinig, manood sa mga news update sa Baguio para maging alerto tayo kung saan ang Baguio. So bilang isang mananampalataya, kapag may mga sakuna na dumating sa atin, kinakailangan natin tanggapin at tayo ay humingi po ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga ganito, pag may mga bagyo, may mga sakuna na dumating sa atin, ibig sabihin nun ay ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala at meron tayong nagawang kasalanan na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala.